Dallas Mavericks versus Los Angeles Lakers, game preview and key players. Sa pinakahuling laban ng Dallas Mavericks, hinarap nila ang Miami Heat at nagtapos ang laro sa isang masakit na pagkatalo sa score na 106-102. Mula pa lamang sa simula, malinaw na magiging pisikal at dikdikan ang laban dahil parehong teams ay determinadong makuha ang panalo. Sa usapin ng personal fouls, nagtala ang Mavericks ng 19 fouls samantalang 16 naman ang naitala ng Heat na nagbigay ng ilang libreng pagkakataon sa magkabilang panig. Hindi naging mainit sa perimeter shooting ang Dallas dahil nakapagpasok lamang sila ng 5 sa kanilang 27 attempts mula sa 3-point line. Samantala, ang Miami ay nakapagtala ng 70.8% mula sa free throw line matapos maipasok ang 17 sa kanilang 24 attempts, bagay na nakatulong ng malaki sa kanilang kontrol sa laro. Dominante rin ang Heat sa rebounding battle matapos silang makapagtala ng 53 rebounds, 14 dito ay mula sa offensive boards at 39 naman mula sa defensive side, kasama na ang 5 shot blocks na nagbigay ng dagdag na pressure sa opensa ng Dallas. Sa kabuuan ng kanilang galaw, naitala ng Miami ang 22 assists at 8 steals na nagpatunay ng kanilang mahusay na ball movement at aktibong depensa. Kung titingnan naman ang depensibong panig ng Dallas, pinayagan nila ang Miami na makapagtala ng 44.2% shooting mula sa field matapos ipasok ang 42 of 95 attempts. Nakatulong pa na nakapagtala rin sila ng 22 assists at napilitang magkaroon ng kalaban ng 14 turnovers kung saan 8 dito ay agad nilang na-convert bilang steals. Sa labanan sa ilalim ng ring, umani ang Mavericks ng kabuuang 50 rebounds, kabilang ang 15 offensive boards na nagbigay sana sa kanila ng dagdag na possessions ngunit hindi sapat upang ma-turn around ang momentum. Sa free throw line, napakaganda ng naging performance ng Dallas matapos makapagtala ng 87.5% accuracy sa pamamagitan ng 14 of 16 free throws. Sa kabuuang shooting performance, nagtala sila ng 39.2% mula sa field, 38 of 97 at 12 mula sa 43-point range na siyang nagbigay ng 30 points mula sa labas. Isa sa pinakaimportanteng player ng Dallas sa laban ay si PJ Washington. Nagpakitang gilas siya sa pamamagitan ng 27 points mula sa 10 of 21 field goals at naglaro ng 34 minutes kung saan nakapitas din siya ng 8 rebounds at nakapag-ambag ng isang assist. Nagtapos siya na may shooting percentage na 47.6% at tila siya ang naging pangunahin nilang sandalan sa opensa. Sa kabila nito, hindi pa rin sapat ang kanyang kontribusyon upang makuha ang panalo. Sa pangkalahatan, pumapasok ang Dallas sa laban na may record na 5-14 para sa season na ito. May average silang 109.5 points kada laro na ika-29 lamang sa buong liga, hudyat ng pangangailangang bumuti pa ang kanilang scoring efficiency. Ang kanilang field goal percentage ay nasa 44.1% habang 31.8% lamang sila mula sa 3-point line na may 213 makes of 669 attempts. Sa free throw line, nasa 75% ang kanilang ikinatala at bilang team ay nakalilikom sila ng 45.5 rebounds kada laro at may kabuuang 453 assists ngayong season na pumapangalawa sa ika-20 sa liga pagdating sa ball distribution. Sa kabilang banda, isa sa kanilang kahinaan ay ang turnovers dahil nag-a-average sila ng 16.9 turnovers per game kasama pa ang 21.4 fouls na kanilang nagagawa bawat laro. Sa depensa naman, nakakapuwersa ang Mavericks ng 14.5 turnovers mula sa kanilang mga kalaban at nakakapagdulot sila ng 22.9 fouls. Pinapayagan nila ang mga teams na makapagtala ng 31.9% mula sa 3-point line, a relatively strong defensive stat, ngunit pumapangalawa lamang sila sa ika-16 na pwesto sa buong liga pagdating sa points allowed per game na nasa 115.5. Sa kabuuang depensibong epekto, pinapayagan nila ang kalaban na makashoot ng 45.2%, 804 of 1,779 attempts at nagbibigay ng 49.6 rebounds per game. Nasa ika-12 naman sila pagdating sa assists allowed dahil 469 assists na ang kanilang naibibigay sa mga nakalabang teams. Samantala, sa isang hiwalay na laro, nanalo ang Los Angeles Lakers nang talunin nila ang Los Angeles Clippers sa score na 135-118. Sa laban na iyon, pinayagan ng Lakers ang Clippers na makakuha ng 29 rebounds, 7 offensive na mas mababa kumpara sa kanilang karaniwang performance.
Nagtapos ang Lakers na may 37.1% mula sa 3-point linyo, 13 of 35 at malinis na 87.5% mula sa free throw line, 21 of 24. Pinayagan nilang makapasok ang Clippers ng 42 of 81 attempts mula sa field para sa 51.9% shooting, isang indikasyon na marami pa silang kailangang ayusin sa kanilang depensa. Gayunpaman, nagpakitang gilas naman sila sa opensa matapos makapagtala ng 57.5% shooting mula sa field dahil 50 sa kanilang 87 attempts ay pumasok. Sa labas ng arc, 13 of 29 attempts ang matagumpay o 44.8% habang 22 sa kanilang free throw attempts ang pumasok. Nagresulta ang madaming fouls mula sa Clippers, 22 fouls na nagbigay sa Lakers ng 26 free throw attempts. At kahit mayroon silang 11 turnovers, nabawi nila ito sa pamamagitan ng 9 steals at solidong 38 total rebounds, 26 defensive at 12 offensive. Pinakamahalaga sa kanilang panig ay si Luka Doncic na bagaman karaniwang naka-assign sa Mavericks sa aktual na NBA reality ay inilarawan dito na naglaro para sa Lakers sa partikular na game recap na ito. Itinala niya ang 14 of 28 shooting para sa 50% accuracy, nakakuha ng 9 rebounds, at nagtala ng 43 points sa loob ng 38 minutes, kalakip ang 13 assists. Ito ay nagbigay ng malaking dahilan kung bakit napakalakas ng naging offensive firepower ng kanilang team. Sa kabuuang talaan ng Lakers ngayong season, mayroon silang 13-4 record, gumagawa sila ng 20.2 fouls per game at may free throw percentage na 79.2%. Nagtatala sila ng 26 assists per game na nasa ika-16 sa liga at 16.4 turnovers. Meron silang kabuuang 2,011 points, 118.3 per game at kumukuha ng 41.2 rebounds kada laban. Sa opensa, napakainit ng kanilang shooting dahil pumapalo ito ng 51% na siyang pinakamataas sa liga. Defensively, nasa ika-14 sila pagdating sa points allowed, 114.8. Pinapayagan nilang makagawa ang kalaban ng 47.7% mula sa field, ika-20 sa liga, habang 35.7% naman mula sa 3-point line. Ang kanilang depensa ay nagbibigay ng 26.9 assists at 39.2 rebounds per game sa kalaban na nasa ika-18 at ika-2 sa buong liga ayon sa pagkakabanggit. Sa huli, nananatiling malaking tanong ang umiikot sa isip ng bawat fans. Sino nga ba ang mananalo sa susunod na laban sa spread? Nandyan ang Dallas Mavericks na may pagkakataong bumawi mula sa kanilang kamakailang kabiguan. Ipinapakita nila sa bawat laro ang kanilang determinasyon at kakayahang mag-adjust sa offense at defense, ngunit tanong pa rin kung sapat ba ito upang labanan ang momentum ng kanilang kalaban. Sa pag-ikot ng bawat segundo, magiging malinaw kung sino ang makakahanap ng tamang balanse sa pagitan ng offensive adjustments at defensive discipline. Hindi sapat na magsimula lamang ng malakas. Ang tunay na susi ay ang consistency sa buong laro. Ang sinumang teams na makapagpapanatili ng focus, maayos na strategy at tamang chemistry sa court ang malamang na mag-uwi ng panalo. Kaya, habang papalapit ang tip-off, patuloy ang diskusyon at pagsusuri. Handa na ba ang Mavericks na baguhin ang takbo ng laro at bumawi? O patuloy na mananahan ang team na nasa momentum sa kanilang tagumpay? Ang sagot ay malalaman lamang sa huling buzzer. Sa huling pagkakataon na susukatin ang kanilang tibay, galing at determinasyon sa bawat hakbang sa court.